Bilang isang anak mga idol ay napakasakit para sa atin ang makita ang ating ama na nagdudusa. Nakikita siya na nahihirapan at nasasaktan. At bilang anak nga mga idol ay ayaw nating makita ang ating ama na ganito ang nangyayari sa kanya. Subalit paano na lamang mga idol kung ang isang Duterte ang ating makita na nalulungkot, nahihirapan at nasasaktan sa mga sitwasyon nga mga idol na kung saan ay nararanasan niya ang mga bagay na nararanasan din ng mga tao na nabiktima noong panahon ng kanyang ama, na kung saan nga mga idol ay marami din ang mga magulang na nawalay sa kanilang mga anak dahil nga mga idol sa mga nangyari sa war on drugs. Marami nga mga idol sa kanila ang naulila at tuluyan ang hindi nakita ang kanilang mga ama. Marahil ang ilan sa inyo mga idol ay nagsasabi na okay lamang sa mga taong yun na mawala sila sa mundo dahil sila naman ay mga adik. Subalit alam nyo ba mga idol na ang tungkulin ng isang pangulo ng ating bansang Pilipinas ay tuparin ang kanyang pangako o sinumpaang pangako na kanyang gagawin sa ating bansa. At tuparin din nga mga idol ang pangako na bigyan ng pantay-pantay na hustisya ang bawat Pilipino. Please state your name. Rodrigo Roa Duterte, Do solemnly swear do solemnly swear that I will faithfully that I will faithfully and conscientiously and conscientiously fulfill fulfill my duties my duties as President as of the President Philippines, of the Philippines, preserve preserve and defend its and Constitution, defend the Constitution, execute execute its laws, the laws, do justice to every man, do justice to every man, and consecrate myself and consecrate myself to the service of the nation. to the service of the nation. So help me God. So help me God. Ito ang sinumpaang pangako nga mga idol ng bawat pangulo ng ating bansang Pilipinas, ang ipagtanggol ang konstitusyon nito, isagawa ang mga batas nito, gawin ang hustisya sa bawat tao ng patas at italaga ang sarili sa paglilingkod sa bansa. Noong panahon ng ating dating Pangulong si Duterte mga idol ay hati-hati ang reaksyon ng mga tao. Marami ang labis na humahanga, marami ang labis na hindi nagustuhan ang kanyang pamumuno. Hati-hati man mga idol ang mga opinyon at reaksyon ng mga tao, ay nagpatuloy pa rin ang pamumuno ng ating dating Pangulo hanggang matapos ang kanyang termino. Subalit ang hindi alam nga mga idol ng pamilyang Duterte ay mayroon palang naghihintay sa kanilang pamilya na hindi nila magugustuhan. Dahil simula nga mga idol nang matapos ang termino ng dating Pangulong si Duterte, ay dito na nga mga idol unti-unti na naglalabasan ang mga kaso na ipinupukol laban sa kanila. Mga kaso nga mga idol na magpapahamak sa ating dating Pangulo. At ang kasong ito nga mga idol ay tinatawag na Crimes Against Humanity. Ang mga krimen laban sa sangkatauhan ay mga malubhang pagkakasala na tinukoy ng international na batas na sumasaklaw sa mga gawaing tulad ng pagpatay, pagpapahirap at pag-uusig na ginawa bilang bahagi ng malawakan o sistematikong pag-atake na nakadirekta laban sa isang populasyong sibilyan. Ang mga krimeng ito mga idol ay hindi tulad ng mga krimen sa digmaan. At ang mga kaganapang ito nga mga idol ay may tuturing na murder o willful killing of civilians. At ito nga mga idol ang mga kaso na ikinakaharap ngayon ng dating Pangulo, na kung saan nga mga idol ay labis na nakaapekto sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila at sa kanilang pamilya. Subalit kung mayroon nga mga idol na labis na naapektuhan dito ay walang iba nga mga idol kundi ang bunsong anak na wala ngang iba nga mga idol kundi si Veronica Duterte o mas kilala bilang si Kitty Duterte. Alam naman natin mga idol na si Veronica Kitty Duterte ay isang makaama. Kaya naman ganoon na lamang mga idol ang kanyang galit
Ganon na lamang ang kanyang kadismaya at ganon na lamang mga idol ang kanyang lungkot na nadarama sa lahat na nangyari sa kanyang pamilya at lalo tigit nga mga idol sa kanyang ama. Kaya naman hindi na napigilan pa mga idol ni Kitty Duterte na ilabas ang kanyang saloobin, ilabas ang kanyang pananawagan sa taong bayan na hanggat maaari nga mga idol ay huwag di umanong kakalimutan ang kanyang ama na si Duterte. At sa pamamagitan nga mga idol di umano ng pagboto sa Duterte 10 ay dito nga mga idol mapapatunayan na marami ang nagmamahal sa pamilyang Duterte. At narito nga mga idol ang ilang bahagi na kung saan ay nananawagan si Kitty Duterte na suportahan ang mga senatorial candidate ng kanyang ama. Bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte! Unang-una, nagpapasalamat ako kay Tito Rodante Marcoleta sa pag-imbita sa akin at sa mama ko ngayong gabi. Pasensya na po ang medyo natagalan kami dahil may klase po ako buong araw kanina. Ang mamahalina't ko rin po pala ay taga rito sa Bulacan. Ko ay isang 21-year-old college student lamang at ayaw ko sanang makisali sa politika. Pero nang dahil sa pag-kidnap at pag-abuso nila sa tatay ko, nandito ako ngayon para ipaglaban hindi lamang ang pamilya ko, kundi ang bansang Pilipinas. Naramdaman ko ang walang sawang pagmamahal at pagsuporta ni PRRD sa amin na pamilya niya at sa Duterte. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para pagpatuloy ang pangako ko kay Dada Rudy na ikampanya ang kanyang mga kandidato habang siya ay nasa Gaheg. Bago ako umalis ng Gaheg, ay bilin ang Dada Rudy ko sa akin. Sabi niya, no guts, no glory. Mga kababayan ko, kapwa kabataan, umoto tayo ng tama. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Huwag din natin kalimutan ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Aabot ko muli ang mensahe ni Tatay Digong sa bawat Pilipino. Sabi niya, my love for my country is what brought me here. There was never any personal agenda involved. Mahal niya ang bayan niya. Yun lang po at maraming salamat. God save the Philippines. Pilipinas! Duterte pa rin! Ang hustisya ng tao dito sa mundo mga idol ay hindi pantay-pantay. Subalit sa mata ng ating Panginoon nga mga idol ay walang mahirap o mayaman sa Kanya. Lahat ng tao para sa paningin ng ating Panginoong Diyos ay pantay-pantay. Anuman ang iyong uri, anuman ang iyong kasarian. Dahil sa mata ng Panginoon, walang mahirap o mayaman. Kaya naman kapag batas na ng Panginoon nga mga idol ang humatol ay wala na tayong magagawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanan. Ang nakikita nating kalungkutan nga mga idol sa mata ng bunsong anak ni Duterte ay nakikita rin natin sa mga mata ng mga nabiktima ng war on drugs. Mga luha ng kalungkutan, mga luha ng pangungulila na kailanman ay hindi na nila makikita ang kanilang mga ama o mga tatay. Subalit sa sitwasyon nga mga idol ni Kitty Duterte ay meron pa siyang pagkakataon na mayakap at makita ang kanyang ama. Meron pa siyang pagkakataon mga idol na iparamdam at ipadama kung gaano niya kamahal ang kanyang ama na si Duterte. Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Malaya ka mag-iwan ng komento nga mga idol sa ating comment section. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung nagustuhan ninyo mga idol ang reaction video na ito, ay pahingin naman ako ng isang like,
subscribe, at kung pwede ay pakapindot na rin ang ating notification bell button para updated pa kayo sa lahat ng ating mga reaction video na katulad nito. Maraming salamat mga idol.